Shalom everyone, ang topic natin ngayon ay ating ihahayag na kung saan ang kaalaman ni Muhammad patungkol sa Christianity at mga characters ng mga propeta na nasa Biblia ay hindi bunga ng revelation ng Diyos, kundi bunga ng impluensya sa kanya ng mga Kristiyano na mismong nasa paligid niya. Isa-isahin natin yan. Ayon dito sa Muslim website na alislam.org na may pamagat na Chapter 14, Report of Bahira the Monk. Si Bahira ay isang Kristiyano. Siya ay naka-impluensya kay Muhammad patungkol sa Christianity sapagkat sinasama si Muhammad ng kanyang tito na si Abu Talib sa isang negosyo, caravan. Itong si Bahira ay isang Kristiyano at nagkaroon sila ng pag-uusap ni Muhammad. Bata pa lang si Muhammad dito, pero ito yung usapan nila ni Bahira. Bahira then turned to Muhammad and said, I asked you 3 things, and I adjure you by La'at and Uzza to answer. At the mention of these idols, the prophet was angry and said, sabi ni Muhammad, as nothing in their name. Verily they are my greatest enemies in the shape of 2 stone idols, which my people worship from excessive stupidity. This is one sign, said Bahira, and added, I adjure you by God. The prophet interrupted, sabi ni Muhammad, saying, ask me what you please, since you do it in the name of the Lord, my God, and thine, like whom there is none else. Bahira then questioned him about his state while sleeping it away, and concerning most things relating to his character and condition, and found all to agree with what he had read in the books. So nag-usap sila ni Muhammad at binasahan ni Bahira si Muhammad ng mga Christian books. At silang dalawa ay nagkasang-ayunan doon sa pag-uusap nilang yun, na may kasamang pagbabasa sa scriptures ng mga Kristiyano. Kaya malinaw dito si Muhammad nung bata pa lang ay naimpluwensyahan na ng kaalaman ng mga Kristiyano. Pangalawa ay yung mga Hudyo at mga Kristiyano na kanyang napapakinggan sa panahon niya, sa paligid lang niya, na nag-uusap patungkol sa Diyos ng Biblia, na kung saan ay mababasa sa The Book of Knowledge, History. Sinasabi sa page 404 na nung si Muhammad ay nakarinig ng mga talakayan ng mga Kristiyano at Hudyo patungkol sa Diyos ng Biblia, ay nakikinig siya dito at kalaunan nakumbinsi pa siya na tunay na Diyos ang Diyos ng mga Kristiyano at Hudyo. Ganito ang ating mababasa. Muhammad had heard that the Jews and Christians believe in only one God. He talked with the Jews and Christians living in Mecca and became convinced that their God was the only true God. So ang nangyari, si Muhammad ay nakikinig sa mga Kristiyano at Hudyo doon sa Mecca. At sa kanyang pakikinig, inakumbinsi pa nga siya sapagkat siya nakipag-usap din sa mga Kristiyano at Hudyo. Nakumbinsi siya na tunay na Diyos ang Diyos ng mga Kristiyano at Hudyo. So ang kaalaman ni Muhammad patungkol sa tunay na Diyos ay hindi nanggaling sa Diyos, sa kanyang Diyos na inimbento niya, kundi galing sa mga Kristiyano at Hudyo. Pangatlo, sa mga Kristiyano na naka-impluwensya kay Muhammad patungkol sa kaalamang pang-Kristiyano at pang-Biblia ay walang iba kundi yung kanyang asawa na si Khadija. Ayon mismo sa isang Muslim na si Imam Yahya sa kanyang website, na kung saan sinasabi na si Khadija ay isang Kristiyano. Kristiyano ang napangasawa ni Muhammad. At itong si Khadija ay isang debotong Kristiyano na naka-impluwensya kay Muhammad. Ito ating mababasa. Tradition confirms that both Khadija and Waraka were both Christians, but there is nothing to suggest that they followed Roman Catholicism. However, it does state that Waraka was translating the gospel into Arabic back to Razwi. Khadija was strongly influenced by the ideas of Waraka, and she shared his contempt for the idols and idolaters. She did not associate any partners with the Creator, like Waraka and some other members of the family. She too was a follower of the prophets Ibrahim and Ishmael. Khadija was a muwahhid monotheist. So dahil Kristiyano to si Khadija at kamag-anak niya si Waraka bin Nawfal, kapwa silang Kristiyano, ay ito ang nagko-comfort kay Muhammad, isang Kristiyano ang nag-iimpluwensya sa kanya, asawa niya mismo. Panghuli ay ito na nga, si Waraka bin Nawfal, na mababasa mismo sa hadith na makikita sa Sahih al-Bukhari 3392 na mababasa natin sa Arabic. Hadathana Abdullahi ibn Yusufa, hadathana La'ikum, qala hadathani Uqailun, an ibn Shahabin sami'atu Urwata qala عائشة رضي الله عنها فرجع نبي صلى الله عليه وسلم إلا خدبة يرجف فواده فانصلفت به إلا ورقة ابنه نوفل وخنا رجولا تنصر يقرأ إنجيلا بالعربية فقال ورقة مدى ترى فأخبره فقال ورقة هذا ناموس الذي أنزل له على موسى فإن أدركني يومك أندرك نصرا وزرى ناموس صاحب السرى الذي يغلي
bimma yasturuhu an khayrihi. Sa English, narrated Aisha, the Prophet returned to Khadija while his heart was beating rapidly. She took him to Waraka bin Nawfal, who was a Christian convert and used to read the Gospels in Arabic. Waraka asked the Prophet, "What do you see?" When he told him, Waraka said, "That is the same angel whom Allah sent to the Prophet Moses. Should I live till you receive the divine message, I will support you strongly." So dito makikita natin na ang nagpahayag ng gospel kay Muhammad ay hindi ang kanyang Diyos na inimbento, kundi galing sa isang Kristiyano ang impluensya. At susuportahan daw siya ng Kristiyano mismo. Kaya malino na si Muhammad ay hindi talaga galing sa Diyos ang kanyang revelation, kundi galing sa impluensya ng mga Kristiyano na. Kaya makikita natin na si Muhammad ay walang originality sa kanyang relihiyon, kundi lahat ay idea na mismo ng mga Kristiyano at Hudyo. Kaya naniniwala tayo na itong propeta na sinasabi nila ay bula ang propeta ito, na nangopya ng mga bagay-bagay mula sa mga Kristiyano at Hudyo at sa mga Christian at Jewish scriptures. So dahil nga na si Muhammad ay naimpluwensyahan lang ng mga Kristiyano at Hudyo patungkol sa tunay na Diyos na kanyang inadapt mula sa mga Kristiyano at Hudyo. At dahil bunga na rin na siya ay ignorant sa Christianity, ay nasabi niya sa kanyang Quran na ang Diyos ng mga Kristiyano at Diyos ng mga Muslim ay pareho lang daw, same God daw. At yan ay bababasa natin mismo sa Quran. Nasa Surah chapter 29, Ankabut, ayah 46. Sa salin ni Rashid Khalifa na sabi, "Do not argue with the people of the scriptures, Jews and Christians and Muslims, except in the nicest possible manner, unless they transgress and say, we believe in what was revealed to us and in what was revealed to you. And our God and your God is one and the same." Na binakapan naman sa tafsir ni Al-Jalalain sa kanyang paliwanag na talagang the same daw ang Diyos ng mga Kristiyano at Diyos ng mga Muslim. Hindi lamang na si Muhammad ay ang nagtatag ng Islam ayon sa natalakay na natin sa mga naunang video, kundi ang kanyang karunungan patungkol sa Diyos at patungkol sa mga propeta at patungkol sa kakristyanuhan ay bunga ng impluensya ng mga Hudyo at Kristiyano mismo.